Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video, ito ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Halina at atin nang panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Tanong ko lang po, kung yung isang masama pong tao ay namatay po, didiretso na po ba siya kaagad sa impyerno o hintayin niyo po pa ba yung yung pangalawa pong pagdating ni Jesus? Walang taong dumidiretso sa impyerno. Wala rin pumupunta sa purgatorio. Wala rin dumidiretso sa langit. Wala nun. Ang tao, pag namatay, patay muna siya. Tingnan mo kung saan siya mapupunta. 12:7 ng Ecclesiastes. Pakilagay sa screen. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Namatay ang tao, kapatid. Yung lupa, babalik sa lupa. Yung espiritu, babalik sa Diyos. Di, patay ka ngayon, Tapos dadating yung paghuhukom, bubuhayin ng Diyos yun na mga patay. 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawan ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ilokanuhin nga natin yan. Di kay pagsidaawan daytoy. Taumay ti oras adagiti amin nga adda kadagiti tanem, mangigdanto ti timik na. Ket rumwardanto dagiti nagaramid ti naimbag, iti panagungar ti biag. Ken dagiti nagaramid ti dakes, iti panagungar ti panakaukom. Ayan. Bubuhayin. Pag binuhay, ano ang gagawin ng Diyos? 37:4 ng Ezekiel. Kinunana manen kanyak, agipadtuka kadagitoy atultulang, ket kunam kadakwada, o da kayo anang nangan atultulang, dinggin nyo ti sao ni Apo. Kastoy ti kuna ni Apo, Apo kadagitoy atultulang, adtoy, pastrikikto ti angis kada kayo, ket agbyag kayto. Ket mangikapet takto kadagiti pinnet ti rabawyo, ket padaikto ti lasag kada kayo, ket bungunen kayto iti kudil, ket ikang kayto ti anges, ket agbyag kayto, ket mabigbigyon to asyak ni Apo. Yan. Sabi ng Diyos, sabi sa mga buto, yung natuyong buto, tuyo-tuyo na, lansag-lansag na, papapasukin ko ang hininga sa inyo. Tapos lalagyan ko kayo ng litid, papatubuin ko yung laman, tapos tatakpan ko kayo ng balat, mabubuhay kayo mag-uli, at malalaman nyo ako, Panginoon. Haharap ka ngayon sa hukuman. Pagkatapos ng paghuhukom, saka lang malalaman kung saan ka pupunta. Dadaling ka ba sa langit o dadaling ka ba sa impyerno? Wala pong purgatorio, mga kapatid. Hindi po pwedeng magka-purgatorio kasi pagkamatay mo, yung espiritu babalik sa Diyos. Yung lupa babalik sa lupa. Alin ang pupunta sa purgatorio? Wala. Tinatakot lang tayo. Pinupurga lang yung bulsa natin. Bayad tayo ng bayad. Wala pong diretsyong pupunta sa langit, walang diretsyong pupunta sa impyerno, maghihintay muna tayo ng paghuhukom. Huhukuman muna, bubuhayin yung mga patay. Pag nabuhay na, huhukuman. Pag nahukuman, malalaman kung sino pupunta sa langit. Pagdating sa paghukom, sisiyasatin ka ng Diyos. Oy, lasenggo ka ba? Titignan yung libro. Basahin natin, 20:12 ng Apokalipsis. Basa. Ket nakitak dagiti natay, basbasit ken dakdakkel. Nagtatakder iti sangwanan di truno. Ket nabistrad dagiti pagbasaan,
na bistradmet ti sabali a pagbasaan, nga iso ti pagbasaan ti biag. Ket dagiti natay, naukungda kadagiti banbanag a naisurat, kadagiti pagbasaan kas mayanurot kadagiti aramid na. Ayan, hahatulan sa kanyang ginawa. Yun po ang paraan. Hindi po pagkamatay mo, didiretso ka na ron. Mali po. Alam ko na alam na ninyo na nagbago na ng aral si Brad Ely tungkol dito. Panoorin natin. Kaya sa tanong mo, kapatid, na pagka yung kaluluwa umiwalay sa katawan, saan napupunta? Dalawa po ang kinapupuntahan. Kung mabuting tao, napupunta sa dambana ng Diyos sa langit, nagpapahinga sila ron. Yung masasamang tao naman, kinukulong naman sa isang kulungan. Iyon ang kulungan na yun ang pinuntahan ni Kristo nung siya'y namatay sa laman. Pumunta siya ron, nangaral siya sa mga espiritong nakabilanggo. Sa sinasabi ni Brad Ely, yan na ang nangyayari ng mabuhay magmuli si Jesus. Dahil yung kinalalagyan ni Abraham ay dalhin na ni Jesus sa langit. Pero, heto ang nangyayari dati. Dito napupunta noon ang mga kaluluwa ng mga tao. Basahin natin. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tatapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapwat ngayon ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Tatapwat, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, tatapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Dahil bihag ang tao ng kamatayan. Lahat ng tao sa mundo, kay matuwid man na gaya ni Abraham o ng masasama, ay sa Hades ang punta. Diyan sa lugar ng mga patay ay may 2 pinupuntahan ang mga kaluluwa, sa lugar ng kaaliwan at ng pagdurusa. Kaya si Hesukristo nang mamatay ay diyan rin dinala sa lugar ni Abraham o ng mga patay o sa Hades. Yung tungkol po doon sa kung ano daw po, kung kukuha daw po ng katulong ang iglesia, kailangan daw po yung hindi masyadong manginginom. Ibig po bang sabihin pwedeng uminom basta huwag lasenggo? Hindi po ganon. Kasi
May iba pa pong talata dapat nating i-consider, ano? Basahin natin ang unok ng Lucas. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Tingnan ninyo yung matuwid na taong si San Juan, hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Hindi ho maglalasing ang nakalagay diyan, hindi iinom. Ano po yung nabasa ko doon na yung church helper yata na kung kukuha maganda yung karakter niya. Yung sa Timoteo yata yun. Basahin po natin sa unang Timoteo 3. Gayon din naman, ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak. Ito ba yung sinasabi niyo? Opo. Ayan po. Hindi pwede pong uminom pero hindi... Hindi po ganun na ibig sabihin nun. Dalawa pong klase ang alak, kapatid. Isang alak na bago, isang alak na luma. Ano ba yun? Pagka po alak na bago, kahit uminom ka, di ka naman malalasing. Alin po ba yung tuba na bagong kuha? Opo, yung bagong kuha. Sa inyo, may tuba, di ba? Opo, yung bagong kuha Kaya lang matamis nagtutuba yun. Kaya lang nagtutuba pag nakalipas ang 1 linggo, di ba? Hindi po, yung bagong kuha matamis, parang hindi Yun nga po, nakakalasing. kaya lang nagiging tuba yun na nakakalasing pag naka-1 linggo na o 3 araw na, maasim na para na suka. Pero pagka bagong kuha, hindi ho nakakalasing. Oho. Kaya nga po, dalawang klase po ang alak. Isang matandang alak, isang bagong alak. Yung bagong alak po, pag uminom ka ng moderate, hindi ka naman malalasing. Sana maintindihan. Opo, salamat po. Salamat. Napakinggan natin si Brother Eli na ang alak na ginawa raw ni Jesus ay hindi nakakalasing. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Brother Eli. Kapag sinabi mong alak per se, ay nakakalasing yan dahil may alcohol content na. Lalo na kung marami ang nainom mo. Kaya nasasabing alak, ang ibig sabihin ay fermented na at nag-produce na ng alcohol yung katas ng niyog na tuba na bagong kuha sa puno. Ay hindi pa fermented at hindi pa yan nakakalasing. Pero kapag fermented na yan at naimbak ng matagal, ay nakakalasing na. Maski ang ubas na bagong kinatas ay grape juice pa lang yan. Pero kapag inimbak na ng matagal, ay nagiging alak na siya na gawa sa ubas. At yan ay nakakalasing na. Ang tanong, anong klaseng alak ba ang ginawa ni Jesus? Sa Biblia may nababasa na mga klase ng alak, ang bagong alak, at ang alak na laon o ang matandang alak. May sinabi kasi si Jesus na ganito, at walang sinumang matapos uminom ng alak na laon ay magnanais ng bago sapagkat sinasabi niya, masarap ang laon. Maski si Jesus bilang tao ay alam niya ang lasa at pagkakaiba ng alak na bago at ng alak na laon. Ayon kay Jesus, mas masarap ang alak na laon kaysa sa alak na bago. Dahil nga, si Jesus ay umiinom rin ng alak. Dahil nakikitaan siya na umiinom ng alak, kaya nga pinaratangan siya na isang lasenggo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, tingnan ninyo, ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Hindi ba nababasa natin na nakikisalo siya sa mga maniningil ng buwis at sa mga Fariseyo? Nakikita siya roon na kumakain at umiinom ng alak normal, ang alak o wine, sa mga salusalo at sa mga kasiyahan. Hindi naman porke na umiinom ka ng alak ay lasenggo ka na o maibigin ka na sa alak. Okay ang red wine o beer dahil hindi mataas ang alcohol content. Kaya si Jesus ay umiinom ng wine, lalo na nagawa sa ubas. Mabalik tayo sa alak na ginawa ni Jesus mula sa tubig. Nababasa natin na mas masarap ang alak na laon o matandang alak kaysa sa bagong alak. Ito ang patunay na alak na laon ang ginawa ni Jesus. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Nakumpirma yan ng mga manginginom ng alak, na ang ginawa ni Jesus ay masarap na alak. Kasi ang alak habang tumatagal ang pagkaimbak ay pasarap ng pasarap. Kaya ang ginawang alak ni Jesus ay alak na laon at nakakalasing
kung marami ang maiinom mo. At saka logic lang. Gumamit lang tayo ng common sense. Ang salitang ginamit ay salitang alak. Siyempre, nakakalasing yan. Hindi naman juice ang ginawa ni Jesus. Ang sabi ay alak. May binabanggit na mababang uri ng alak. Yan ay ang bagong alak. Hindi pa siya fully fermented gaya ng alak na laon. Ang tanong, nakakalasing ba ang bagong alak? Tatapwat ang mga ibay nangangliliba na nangagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Tatapwat, pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Hudeya at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras na 3 lamang ng araw. Bakit po wala na po nagpapakita ng anghel? Di po gaya ng dati na nagpapakita po kala Moises at Abraham. Alam mo kasi ganito, kapatid. May panahon, nung panahong una na ang mga anghel ay kinakasangkapan ng Diyos, ano? Pero nung dumating na si Kristo, nung ang ating Panginoon Kristo dumating na, tumigil na yung panahon ng pagkasangkapan ng Diyos sa anghel. Si Kristo na ngayon ang kanyang spokesperson. Nung araw kasi, kaya nagpapakita anghel para dalhin yung mensahe ng Diyos sa tao. Halimbawa, nagpakita si Anghel Gabriel kay Maria, kay Santa Elizabeth. Nagpakita yung anghel dun sa kay Jose. Kasi sila ang tagapagdala ng mensahe ng Diyos sa tao. Pero sa panahon si Kristo na ay bumaba, yung kanyang aral ipinasulat na, kay Kristo na tayo makakakuha ng aral ng Diyos. Pakinggan mo sa Hebreo 1:1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayon. Ngayon, ang pagsasalita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, hindi na dun sa panahon ng propeta at ng mga patriarka, gumagamit siya ng anghel. Si Kristo na ngayon ang spokesperson ng Diyos, kaya hindi na kailangan magpakita ang anghel para magdala ng mensahe. Ang mensahe nandito na. Ipinasulat na ni Kristo ang lahat ng mensahe ng kaligtasan. Kaya ngayon, ang kailangan mo na lang, kung meron kang gustong malaman sa kalooban ng Diyos, itanong mo kay Soriano. Yun na lang ang kailangan. Sa Biblia na kasi. Hindi na kailangan ng anghel ngayon. May tuhod po ba yung Diyos? Wala. May tuhod? Alam mo, ang tuhod, ginagamit sa pagluhod. No? Ngayon, ang Diyos kasi espiritu eh. No? Ang Diyos ay espiritu. Meron siyang paa, espiritu. Meron siyang tainga, espiritu. May mata siya, espiritu. O, ngayon, sa Biblia, wala akong nababasang tuhod ang Diyos. Basta hindi ko nababasa, ayoko kasing ituro eh. Nababasa ko sa Biblia, meron siyang mata, may tenga siya, may ilong siya, nakakaamoy siya, meron siyang bibig, may puso siya, may paa siya. Pero wala akong mabasang may tuhod siya. Ngayon, yung nagsasabi sa yung itanong mo sa akin yan, tanong mo sa kanya, may mababasa ka bang may tuhod ang Diyos? Pag may nabasa siya, papagilit ako ng lalamunan. Kung may tuhod daw ang Diyos Ama, kasama daw siya naluluhod kay Jesus. Maling pakahulugan yan sa Biblia. May nasusulat na kung pinasuko ng Diyos Ama ang lahat ng mga bagay kay Jesus, hindi kasama ang Diyos Ama na susuko kay Jesus. Tatanong ko lang po sana kung saan po mababasa sa Biblia na pinagbabawal sa mga mangangaral ang magtipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Kasi po ang karamihan pong nakikita kong mga mangangaral ho, meron hong bahay ho sa Alabang, meron hong helicopter, meron hong ganon. Saan ba ho mababasa at baka hindi ho nila nababasa yun na ituturo ko po? Nasa Mateo po yun sa 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa,
na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Actually, ang kausap ni Kristo diyan, yung kanyang mga alagad eh. Opo. Sila ang sinabihan niyang huwag magtipo ng kayamanan sa lupa. Kaya wala po kayong makikitang alagad ni Kristo na nagpayaman. Kasi ang utos sa alagad, hindi magpayaman, hindi magtipon. Ang utos sa alagad, magsabog. Di ba kapatid na meron, no? Ang utos magsabog. Kaya ako, pagka meron ako, sinasabog ko eh. Kasi pag tinipon mo, lalabag ka sa utos ng Diyos eh. Pero pagka isinabog mo, dadami ng dadami ang makikinabang. Basahin po natin sa 2 Korinto 9. Ganito mababasa sa versikulo 9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kaniyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ayan, ang isang Kristiyanong mangangaral po nagsasabog. Isinasabog niya ang kanyang share na ibinibigay sa tao. Pero para tipunin niya, magparami siya naman. Kaya nga marami mangangaral ngayon mga bilyonaryo Marami mangangaral ngayon. Paano? Maraming pera, miyembro. Akala niya yung perang pumapasok, kanya yon. Sa amin po, iba ang paniniwala namin. Kagaya dito sa aming samahan, yung perang pumapasok, hindi ko po hawak yon. Hawak po yun ng mga committee na kinikilala ng gobyerno dahil nakarehistro po yun sa gobyerno. At sila po ang nagmamanage nung pagbibilang ng pera, paglalagay sa bangko, at ang disbursement, nasa kanila lahat yon. Alam po yan ng ating mga kasamahan. At dun sa may hawak ng pera, wala po akong kamag-anak doon kahit isa. Sa amin pong samahan, may pera man, hindi ko po hawak. Ang katunayan nga, pati yung pera ko kasi ako naman po'y kumikita rin ng paunti-unti. Meron po akong mga hanap buhay na pansarili kong hanap buhay dahil meron din naman akong mga anak at mga apo na kailangan kong mabigyan paminsan-minsan, kaya naghahanap buhay po ako. Pero para yung pera ng kapatiran ng aking angkinin, bawal po sa amin yun. Naniniwala po akong yung pera ng gawain ng Diyos, para sa gawain ng Diyos yun. Bahagi po yun ng mga sinimpan ng kapatiran. Kaya dapat makarating yun sa dapat na puntahan. Hindi dapat ipunin ng mangangaral sa bangko. Bawal po ng Diyos yun. Kasi sa Apokalipsis po, wala po akong mabasa sa magiging pangalawang yung bagong Jerusalem po, yung magiging paraiso ng mga banal, na meron pa rin pong mga bukod sa tao lang po ba ang magiging living things doon, Brother Eli? Wala po ba rong halaman o hayop? Kasi ang nabasa ko lang po, mga mga batong mga mamahaling bato, paano po ma-appreciate ng taong maliligtas yung kung wala naman pong ibang living things maliban po sa mga tao? Hindi, may halaman doon, yung punong kahoy ng buhay nandun May ilog pa nga doon Tapos, meron doon yung 24 na matatanda, andun din naman yung 4 na nilalang na buhay, na ang kanilang mukha ay merong mukhang hayop pa Pero hayop, walang sinasabi sa Biblia ron, yung animals, Ibon, wala. Pero nandun ay mga tao. Nakita ni Juan nakita ko ang bayan, wala akong nakitang templo doon, sabi niya. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. Ayun, ang kordero at ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos, ang templo doon. Alam mo kasi, nililiwanag naman ng Biblia kung ano-ano yung nakita ni Juan pero wala siyang nakitang hayop. Nakita niya merong isang punong kahoy ng buhay na nagbubunga ng 12 iba't ibang uri ng bunga sa bawat buwan. Ayun. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yung nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka, at ang kaniyang mga mata
ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Hindi ba ang mga kabayong puti ay mga hayop sa langit? Tapos nakita niya may ilog doon na nakita niya roon na ang kanyang lansangan ay lantay na ginto. Alam mo kapatid, hindi lahat ng yon ay lahat ng nakita ni Juan ay kumpleto ng inilagay sa Biblia. Kasi meron pang mga siyempre may mga sorpresa pa ron eh. Basahin natin sa unang Korinto 2:9. Tatapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ayan, may mga bagay na inihandaan Diyos na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa pumapasok sa puso ng tao. And that is our expectation, na makakakita tayo ron ng bagay na hindi pa natin nakita, narinig, at naamoy. That will be a very good place. It will be a very excellent place to be. Pangarap yun natin, samantalang wala pa. Ang ating pag-asa, sana loobin ng Diyos makarating tayo ron. Saka na natin siguro malalaman buo kung ano-ano nandun. Pero definitely walang nakasulat sa Biblia na may hayop doon. Kasi masama naman kasi sa ating kapatid na Marcelo yung mag-speculate, no? Unang-una, we are forbidden by the scriptures to learn more than what is in the scriptures. Hindi dapat na lumagpas tayo sa mga bagay na nasusulat. Meron akong nalalaman, meron isang popular preacher sa Amerika yata, Brother Willie, Brother Josel, no? Na sumasagot ng mga tanong sa television at saka sa radyo. May nagtanong sa kanya, pagdating ko ba sa langit, pwede kong isama yung aking pet, yung alaga niya. Ang sagot pwede naman daw isama roon yung pet. Natawa ako. Wala naman sa Biblia yun na, halimbawa, ang pet mo ay gagamba. Sasama mo roon. Yun ang delikado sa pangangaral, yung maglalagay ka ng iyong konklusyon o kaya ng iyong haka-haka. Ang Biblia ay mayroong set of belief that we have to believe in galing sa Diyos. Kasi ang pinaniniwalaan at sinasampalatayanan yung hindi nakikita ano nang sasampalatayanan mo sa hindi mo nakikita, yung kinatha mo sa sarili? Hindi ganon. Ang sabi roon sa 11:1 ng Hebreo, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya, pagtitiwala mo at paghintay sa bagay na hindi mo nakikita. Pero definitely meron nun. Kaya lang, to speculate na sa langit may leon, may ahas, may makamandag na ahas, is something I cannot accept. Kasi hindi sinasabi ng Biblia yun. And I do not want to teach our audience or to give them a slight mention of anything that is not biblical. It must be biblical. Kaya kung ako ay magsabi, kung hindi ko alam na kung ano pa ibang makikita, ang sinasabi ko na lang, yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, na may inihandaan Diyos ng mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga,
at hindi rin naman pumasok sa puso ng tao. Kaya, yun na lang hintayin natin. And time will reveal that to us. If we will be worthy to obtain that world, makikita natin yun. Siguro kasama na yun sa sorpresa ng Diyos sa mga taong mababait, kapatid. Huwag na tayo mag-expect. Ang Diyos ay paparatangang makakapagsinungaling. Nasa Biblia na yung binabasa natin. Sabi ni San Pablo yun, ang pinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. How will you take that declaration of the Apostle Paul? He is a God who cannot lie. Isipin mo, sinabi na, He cannot lie. Ano ba ibig sabihin ng He cannot lie? Even if He wanted to, He cannot lie. Yan ang dapat maintindihan. At sabi ni Pablo, it is impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Ayan. Tapos sabi ng Tagalog, isa siyang Diyos na hindi makapagsisinungaling. Tapos duduktungan mo, kung gusto niya magsinungaling, di pwede siya magsinungaling. Sinabi na nga ng Biblia, hindi siya makapagsisinungaling Hindi naman sinabing, hindi siya nagsisinungaling kapatid na Josel, no? Hindi sinabi that He is not lying. Kundi ang sinabi, He cannot lie. Yan. Titus 1:2. Tagalog, hindi siya makapagsisinungaling. Ayan. Kaya hindi mo dapat lagyan ng konklusyon na pag gusto niya magsinungaling, makakapagsinungaling siya. Hindi nga siya makakapagsinungaling. Naku po, mga ministrong hindi kinikilabutas. Bakit wala namang kilabot yata? Ay, naku. Ang Diyos ay pinagbibintangang magsisinungaling. Naku po. Ang Diyos ay paparatangang makakapagsinungaling. Nasa Biblia na yung binabasa natin. Sabi ni San Pablo yun, ang pinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. How will you take that declaration of the Apostle Paul? He is a God who cannot lie. Isipin mo, sinabi na, He cannot lie. Ano ba ibig sabihin ng He cannot lie? Even if He wanted to, He cannot lie. Yan ang dapat maintindihan. At sabi ni Pablo, it is impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Ayan. Tapos sabi ng Tagalog, isa siyang Diyos na hindi makapagsisinungaling. Tapos duduktungan mo, kung gusto niya magsinungaling, di pwede siya magsinungaling. Sinabi na nga ng Biblia, hindi siya makapagsisinungaling Hindi naman sinabing, hindi siya nagsisinungaling kapatid na Josel, no? Hindi sinabi that He is not lying. Kundi ang sinabi, He cannot lie. Yan. Titus 1:2. Tagalog, hindi siya makapagsisinungaling. Ayan. Kaya hindi mo dapat lagyan ng konklusyon na pag gusto niya magsinungaling, makakapagsinungaling siya. Hindi nga siya makakapagsinungaling. Naku po, mga ministrong hindi kinikilabutas. Bakit wala namang kilabot yata? Ay, naku. Ang Diyos ay pinagbibintangang magsisinungaling. Naku po. Meron po bang kautusan tungkol sa ayos na pananamit ng mga lalaki? Mula nang una na maglingkod ang tao sa Diyos sa pakauna-unahang samahang sa Diyos sa Israel, meron ng utos ng ukol sa pananamit. Batinggan mo sa 22:5 ng Deuteronomio, ganito nakasulat. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Meron palang karumaldumal na pananamit para sa Diyos. Yung lalaki magdadamit babae o kaya yung babae naman magdadamit lalaki. Kaya hindi kami pumapayag na ang aming mga miyembro ang gayake parang lalaki, yung mga babae. Hindi kami pumapayag ng ganun kasi nga merong utos sa pananamit na ang babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinaw. Yun ang sinasabi sa unang Timoteo 2:9. Pakilagay mo nga sa screen ulit. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Hindi mo ba naiisip na ang utos sa lalaki muna ibinibigay, tapos tumutuloy sa babae? Kaya kung sa babae, ang utos
maggayak ng mahining damit, sabi ni Pablo, gayon din naman ang mga babae. So, pati lalaki, dapat ang damit maayos din. Di ba ganun yun, kapatid? Kaya, bawal sa atin yung, kung Kristiyano ka, bibili ka ng damit, wasak yung tuhod. O, tapos, yun ang uso ng sanlibutan, sinisira yung tuhod, o kaya naman, sinisira naman yung mga uso-uso, ayon sa Biblia, dun sa Roma, Kapitulo 12, at versikulo 2, mayroong ganitong utos sa Kristiyano, kapatid. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayon, ang sabi ng Biblia, be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Mag-iba kayo, ang sabi sa mga Kristiyano, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang kaaya-aya at mabuti at ang lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Kaya yun ang sa pananamit, i-apply natin yan. Huwag tayong susunod sa uso ng sanlibutan. Nung araw bata-bata ako, nauso yung low waist. Nako, napakababa ng baywang. Nauso naman yung high waist, napagkataas naman. Nauso naman yung bell bottom, pagkaluluwang naman nung ibaba ng pantalon. Nauso yung tinatawag na debaston, makipot naman yung baba ng pantalon. Nauso naman yung, meron pang nauso nung araw na hindi na mahubad sa sikip meron akong kaeskwela, paghuhubarin yung pantalon niya, pinahuhubad sa nanay niya dahil makasunod lang sa uso. Sa Kristiyano, hindi ganon. Meron namang regular na tabas ng pananamit na hindi masagwa. Yun ang utos ng Diyos sa Biblia. Sa Kristiyano at saka sa Kristiyana, kapatid. Maliligtas po ba ang isang tao na hindi ninyo kaanib? Meron po kasi akong kaibigan. Na hindi ninyo kaanib pero mababait po sila. Maliligtas po ba sila? Alam mo, ang tao, ang Diyos ang hahatol doon kung maliligtas, kung hindi. Ang aking alam, ang aking ipinangangaral, ang kaligtasan nasa pagsunod sa Diyos. Pag nakarinig ka ng aral at hindi mo pinansin, ayaw mong pansinin, hindi ka maliligtas pagka ayaw mong sumunod sa narinig mo. No? Ngayon, hindi ko sinasabi yung hindi nakarinig. Halimbawa, kagaya ng mga nabuhay dun sa mga dark ages of human history, na hindi pa ipinangangaral ang Biblia, hindi pa uso imprenta, wala pa silang narinig na aral ng Diyos, hindi pa sila napangaralan ng katwiran, nabuhay sila, bahala na ang Diyos humatol sa kanila. Hindi natin dapat silang hatulan kasi hindi naman natin alam yung kanilang kalooban, yung budhi, hindi naman natin nasaksihan lahat ng kanilang ginawa, maaari silang maging dapat kung gusto ng Diyos, di ba? Pero ang aking sinasabi ay wag natin silang hatulan kasi bawal ng Diyos yung hahatulan mo, yung wala sa loob ng iglesia. Ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto 5:13 ganito, datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ang nasa labas, ang sabi ni San Pablo, ay Diyos ang humahatol. So, yung mga nasa labas ng iglesia, ipagpaubaya natin sa Diyos ang paghatol doon. Kaya ipagpasa Diyos natin. Kung gusto pa ng Diyos na iligtas sila, meron ba tayong magagawa? Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos Malay mo, mabait yung tao, gusto ng Diyos iligtas kahit walang narinig na aral. Ang masama lang, yung nakarinig ng aral, ayaw tanggapin. Yon ang pagtatakwil sa katotohanan, hindi maliligtas yon. Pero mabuting tao, hindi nakarinig ng aral, ipagpaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa Kanya. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Kung ako po ba ay maaari dito sa Church of God, ako po ba pwede pa rin bang umattend sa mga invitasyong house blessing at family reunion? Pwede rin po ba makikain ng handa nila? Yung po ba hain sa Diyos-Diyos? Hindi naman handa sa Diyos-Diyosan yung sa family reunion saka house blessing. Lalo na pagka kami ang mag-aanyaya sa inyo, di umattend kayo sa aming family reunion. Di ba, Brother Joseph? Tiyak na tiyak nyo, hindi handa sa Diyos-Diyosan yun. Hindi naman po handa sa Diyos-Diyosan yun, kapatid.
Dapat alamin muna natin kung ano yung Diyos-Diyusan para alam natin kung ano yung handa sa Diyos-Diyusan o hain sa Diyos-Diyusan. Sa 115:4 ng awit, ganito nakasulat. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Yan pala mga Diyos-Diyusan Brother Willie Apo. Yung ginagawa ng kamay ng tao, may mata, di nakakakita, may tenga, di nakakarinig, may paa, hindi makalakad, may kamay, hindi makatangan, may ngalangalan, di makapagsalita. Yan ang mga Diyos-Diyusan. Ngayon, yung mga Diyos-Diyusan na yan, minsan-minsan sa isang taon, naghahanda sila para riyan. Yan ang handa sa Diyos-Diyusan. Yan, bawal ng Diyos yan. Bakit po bawal po sa inyo ang magpiesta? Alam mo kasi kapatid, hindi naman dapat ipinagpepiesta yung mga yung mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam nga sa Diyos yun Di ba? Sabi sa Biblia, yung mga Diyos-Diyusan, yung ginawa ng kamay ng mga tao, kasuklam-suklam sa Diyos yun Binasa na natin yung kanina, basahin natin uli. Sa Deuteronomio 5:7. Dili ka magbaton og laing mga Dios sa atubangan ko. Dili ka magbuhat alang kanimo og linilok nga larawan ni sa bisan unsa nga dagway sa bisan unsa nga anaa o nga butang nga atua sa ibabaw sa langit, kun sa ilalom sa yuta, kun sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, o sa ibabaw sa ikatulo, o sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. O, di ba? Pag nagpepiesta kayo, alin ba pinagpepiesta nyo? Hindi ba yung mga bulto na yan ang pinagpepiesta nyo, kapatid? Naghahanda kayo, naggumagastos kayo, may paputok, may mga musiko, may mga palabas, may mga lasingan, may mga gulo, pagka may piyesta. Ang pinagpepiesta nyo, ang Diyos ba? Hindi naman ang Diyos ang pinagpepiesta nyo. Ang pinagpepiesta nyo, yung mga binuhat nga ladawan o larawan. Binuhat sa kamot sa mga tao. Kaya bawal ng Diyos yan mali yan Nakakasuklam sa Diyos yung mga larawan na yan na luluhod ka dyan, manalangin ka dyan. Pagkatapos ang gagawin mo, pagpepiesta mo pa. Pagkakagastusan mo, kasalanan nga sa Diyos yung mga larawan na yan Bawal nga ng Diyos gawin yan Alam mo ang tawag ng Diyos dyan sa mga yan? Basahin natin sa 1:21 ng Roma. Kaysa hihingilhan nila ang Diyos, wala nila paghimayaa siya, ingon nga Diyos, bisan managpasalamat sila, kundili nangabuang sila sa ilang mga huna-huna, og ang ilang kasing-kasing nga walay pagsabot, gingit-ngitan. Anong ginawa ng mga nabuang? Ano na ginawa ng nangabuang? 23. O giilisa nila ang himaya sa dili madunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunoton, og sa mga langgam, og sa mga mananap nga may upat ka tiil, og sa mga nagakamang sa yuta. Tamo? Ayan ang pagkabuang nila, sabi. Giilisa nila ang himaya sa dili madunuton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao. O di ba? Pinalitan nila yung Diyos nung larawan ng tao at saka larawan ng mga hayop at ng mga ibon. O anong ginawa nila? 25. Kay ni ana nga kamatuoran sa Dios, giilisa nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat
kaysa magbubuhat nga mao ang dalaygon sa walay katapusan. Amen. Tinan mo yan ha, kay niya na ang kamatuoran sa Dios giilisan nila sa bakak ug gipalabi nila ang pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kaysa sa magbubuhat. O di ba, maiintindihan naman ang Bisaya yan, kapatid na Jerry, di ba no? Opo, maliwanag po nga maintindihan po nila ito. Gipalabi nila ang pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Eh ang mga pinagpepiesta nyo, kapatid, gibuhat sa kamot sa tao. Karumal-dumal sa Diyos. Ano ba yung karumal-dumal, Brad Jerry? Dulumtanan sa Diyos. Dulumtanan sa Ginoo ang sasamba ka o mag-alagad sa gibuhat, sa kamot sa mga tao. Kaya sabi ni Pablo, nabuang, labag sa Diyos, bawal sa Diyos, ayaw sa Diyos. Nagagawin mo yon dun sa mga binuhat nga larawan, binuhat sa kamot sa mga tao. Yan ay mga kasinungalingan, kabuangan, kaysa ilihan nila ang Diyos. Wala nila paghimaya siya ingon nga Diyos, bisan managpasalamat sila, kundili nangabuang sila sa ilang mga huna-huna. Yun ang sagot ko sa'yo. Ang tanong ko po, nasa Biblia po ba yung pag-iipon ng kayamanan? Meron pong nakasulat sa Biblia, gusto kong basahin sa inyo, Mateo 6:19 hanggang 20. Ganito po ang sabi. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ayan, nako, napakaganda nun, kapatid. Di ba? Sabi ng Diyos, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na sinisira lang ng bukbok at kalawang, at ninanakaw lang yan ng mga magnanakaw. Kasi hindi mo naman magagamit yan pagdating sa langit. Ang dapat, ang iipunin natin yung kayamanan sa langit. Alam naman natin yung kahulugan nun. Yung kayamanan sa langit, yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa Diyos at sa mga tao. Yun ang mga kayamanan sa langit. Pero hindi naman masama, kapatid, na mayroong kang pera. Hindi naman masama na maghanap buhay ka. Hindi naman masama na mag-ipon ka para sa iyong pamilya. Hindi naman masama yun. Kasi kung ang iniipon mo naman para lang na magagamit mo, ang masama yung iba, yung masyadong greedy o yung matakaw. Sobra-sobra na nang aagrabyado pa sa iba para yumaman ng mayamang-mayaman. Hindi naman masama yung mayaman, meron namang mga tao talagang mayayaman na ginawa ang Diyos. Pero yung mayayaman, inuutusan ng Diyos na wag ipon lang ng ipon, dapat nagbibigay ka naman sa mahihirap. Pakinggan mo sa unang Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Maliwanag yun na yung mayayaman, ang aral, wag lang mag-iipon ng mag-iipon, dapat nagbibigay din. Pag kumikita ka, babahaginan mo yung mga iba. Maganda sa Diyos yun, yung marunong kang maawa sa mahihirap. Gaya nung sinasabi sa Kawikaan. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 19 at versikulo 17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Sabi sa English, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given
will He pay him again. So, kung meron tayong kayamanan sa mundo, hindi naman masama. Lalo na kung meron tayong pagtulong sa kapwa. Ang masama yung magiging maramo tayo, atin lang lahat ng kayamanan natin para lang sa atin, wala na tayong iniisip na makagawa ng mabuti sa kapwa. Yun po ang masama. Puro na lang kayamanan sa lupa ang iniipon mo. Dapat mag-iipon ka rin ng kayamanan sa langit. Ganun yon, kapatid. Tatanong ko lang po kung totoo po bang makakasama nating lahat ang uri ng mga hayop sa paraiso. Kasi po, may pumupunta po dun sa bahay namin. Sinasabi niya daw po dun na magkakasama daw yung bata tsaka yung leon papasok po sa lungga ng mga ahas. Totoo po ba yun, Brother Eli? Alam mo, hindi totoo yun. Napakalaking kasinungalingan yan. Yung binabasa nilang talata sa Isayas, hindi lang niya naiintindihan yun. Ang totoo, gusto ko basahin namin sa'yo yung nasa Isayas. Umpisahan natin sa versikulo 5. At katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata. At ang baka, at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. At nangyayari, sa araw na yaon na ang angka ni Isay, na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa, at ang kanyang pahingahang dako ay magiging maluwalhati. At mangyayari, sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa, upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria, at mula sa Ehipto, at mula sa Patros, at mula sa Kus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. Kita mo, hindi naman pala sa paraiso yan, kapatid. Yan ay mangyayari dun sa banal na bundok ng Diyos sa Jerusalem. Hindi yan sa paraiso, hindi yan sa langit. Wala nang hayop sa langit, kapatid. Wala nang leon dun at wala nang oso at saka wala nang ulupong. Hindi naman dadalhin ng Diyos yung bagong langit at bagong lupa, yung mga ulupong at mga oso at mga kung ano-ano. Hindi lang nila naintindihan yan. Ang katuparan niyan, yung pagdating ni Kristo. Pagdating ni Kristo, ang tinutukoy kasi dyan sa hula sa 11 ng Isayas, ay ang pagdating ni Kristo. Kung tataas natin sa 11:1, pakinggan mo ha. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Ayan, si Kristo yan, lalabas siya sa puno ni Isay, isang sanga. Ang tinutukoy na sanga dyan, ang ating Panginoong Heso Kristo. Basahin natin ang Jeremias, kapatid na Luz. Yung sanga na lalabas sa puno ni Isay, kung sino yon. 23:5. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari,
at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Ayon, ang tinutukoy yung pagdating nung sanga, ang sangang yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan, siya yon, nasa Apokalipsis. Basahin natin ang 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ayan, siya yung ugat, siya rin yung sanga o supling ni David na maningning na tala sa umaga. Yung pagdating niya, sabi ng hula, dun sa banal na bundok ng Diyos sa Jerusalem, ay magkakaroon ng kapayapaan. Yung mga hayop na mga oso, mga leon, mga leopardo, magkakasundo-sundo, pati mga kordero. Ano ibig sabihin yan? Hindi naman literal na hayop yan, na leopardo, kordero, at mga kambing at lobo. Hindi. Yan ay mga tao, kapatid, na yung mga taong masasama, mababangis, na parang leopardo, parang lobo, magkakasama-sama silang manirahan sa banal na bundok ng Diyos sa Jerusalem na parang mga kordero. Yung kordero, tupa. Hindi nakakainin ng leon yung kordero. Ibig sabihin, merong mga taong masasama na pabubutihin pagdating ni Kristo. Parang leopardo, parang oso, parang kordero, na pag naturuan ng aral ni Kristo, matututo ng maging mababait. Hindi yan sa paraiso, kapatid. Naganap yan sa panahon ni Kristo. Yung mga maniningil ng buwis, yung mga makasalanan, yung mga taong malulupit, yung mga taong kagaya ni Maria Magdalena, masasama, pinagsama-sama ni Kristo yun nung una. Parang mga hayop sila na iba-ibang klase, pero napagsama-sama silang mapayapa ni Kristo. Yun ang kahulugan nun. Yung batang tinutukoy doon, hindi naman batang bagong panganak, isusuot yung kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Ang tinutukoy ng mga bata, yung mga bata sa katwiran, mga bagong panganak, kagaya nung sabi ni Pablo sa unang Korinto 3:1 hanggang 3, kapatid na Luz. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Tamo, ang tawag ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga sanggol kay Kristo. Yung sanggol, malapit man sa ulupong, yung ulupong yun yung mga masasamang tao. Pagdating ni Kristo sa pamamahala ni Kristo nung una sa Jerusalem, yung masasamang tao at saka yung mga sanggol na bagong panganak, pwedeng pagsamasamahin, hindi kakagatin nung ulupong yung mga sanggol. Hindi naman yan sanggol na bagong panganak kapatid na Luz. Hindi totoo, kapatid, na may mga hayop pa sa paraiso. Ang dadalhin ng Diyos sa paraiso, yung mga lingkod niya. Pakinggan mo sa 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayan, ang dadalhin ni Kristo sa paraiso yung kanyang mga lingkod, hindi yung mga hayop, kapatid na Luz. Yung tinutukoy na mga hayop, leopardo, oso sa Isayas, yun ay simboliko ng masasamang tao na nung dumating si Kristo nung unang 100 taon, pinagkasundo-sundo niya yung mga tao na yon. Ganun yan, kapatid. Sa aking pagkaunawa, mangyayari yan sa kaharian ni Jesus sa 1,000 taon. Ibabalik muli ni Jesus ang gaya sa Eden na ang tao ang may kapangyarihan sa hayop. At ang pagkain ng mga hayop
ay mula sa mga punong kahoy at sa mga halaman. At walang mga mababangis na mga hayop. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.